Hello, everyone! Isa akong crypto insider at isang bot developer sa platform ng JTab. Mahahanap mo ang link sa aking mga bot sa paglalarawan ng video. Ngayon, sinusubukan ko ang Smart Grid Advanced na bot na may basket ng 10 coin. Gumagamit ang bot na ito ng diskarte sa grid at ino-optimize ko ito sa pamamagitan ng pagsasaayos ng parameter ng RB perk. Ang layunin ko ay subukan ang bot sa iba't ibang mga sitwasyon. Binabago lamang ang halaga ng porsyento ng RB. Itinatakda ng RB percent parameter kung gaano kalaki ang presyong dapat bumaba bago magbukas ang bot ng karagdagang posisyon para i-average ang entry na presyo. Paalala, para masubukan ang aking mga trading bot, hindi na kailangang bumili ng kahit ano. Pumunta lang sa JT Lab, pumili ng bot, at i-click ang pagsubok. Buksan natin ang mga setting para sa Smart Grid Advanced na bot. Kasama sa basket ang mga sumusunod na barya, Bitcoin, Ethereum, XRP, Polkadot, Avalanche, Tron, Solana, Binance Coin, Bitcoin Cash, Litecoin. Ang panahon ng pagsubok ay 1 taon. Ang pangunahing setting, itinakda namin ang porsyento ng RB sa siyam at simulan ang pagsubok. Para makatipid ng oras, naghanda ako ng 2 pang senaryo na may RB percent na nakatakda sa 10 at 11. Tingnan natin ang mga setting para sa senaryo na may RB percent na nakatakda sa 10. Ang parehong mga barya ay nasa basket at titingnan ko rin ang mga setting na may RB percent na nakatakda sa 11. Ngayon, tingnan natin ang mga istatistika para sa unang senaryo. Ang tubo ay 3,543 na may max drawdown na 1,446. Paalala, ang drawdown ay ang halaga ng kapital na kinakailangan para maiwasan ang margin call sa basket ng bot. Susunod, tingnan natin ang buod ng ulat para sa bawat barya. Para sa bawat basket, sinusukat namin ang recovery factor, RF, na kinakalkula bilang tubo na hinati sa max drawdown. Ang RF ay katumbas ng sign, profit, max drawdown. Ipapakita ko ang kadahilanan sa pagbawi gamit ang halimbawa ng BCH. Profit na 4,471, 4, hinati sa max drawdown na 17,473, katumbas ng 2.69. Ang salik sa pagbawi ay isang mahalagang sukatan ng pagiging epektibo ng isang diskarte. 0.5, binabawi ng diskarte ang kalahati lamang ng mga pagkalugi nito. Malamang na ang mga pare-parehong pagkalugi. 0.75, binabawi ng diskarte ang tungkol sa 75% ng mga pagkalugi nito. Kailangan ng pag-optimize. Susuriin namin ang senaryo kung saan nakatagda ang porsyento ang mga pagkalugi sa 10, ngunit walang karagdagang sa column ng recovery factor. 1.5, ang diskarte ay katamtamang namin ang huling senaryo kung saan nakatakda ang RB sa mga pagkalugi. Muli, nabinibigyang pansin ang mga resulta ng recovery factor at matatag, na bumabawi ng 2 beses na mas malaking kita kaysa sa pagbawi at tutukuyin ang pinakamabisang sitwasyon. Para sa bot na ito, ang RB perk ay katumbas ng siyam, ang tubo ay 35,437, 4, ang maximum na drawdown ay 14,461, 7, ang recovery factor ay 2.45. Ang RB perk ay katumbas ng 10, ang tubo ay 32,422, 7, ang maximum na drawdown ay 12,522, ang recovery factor ay 2.66. Ang RB perk ay katumbas ng 11, ang tubo ay 29,925, ang maximum na drawdown ay 11,04, ang recovery factor ay 2.98. Sa pagtingin sa mga resulta, maaari kong tapusin, ang kadahilanan ng pagbawi ay higit sa 2 sa lahat ng 3 mga sitwasyon, na nagpapahiwatig ng isang lubos na epektibo at matatag na diskarte. Ang isang kadahilanan sa pagbawi sa itaas 2 ay nagpapakita na ang diskarte ay maaaring ganap na masakop ang mga pagkalugi at makabuo pa rin ng malaking kita. Mahalagang tandaan na, para sa isang diskarte sa grid, dapat kang magplano para sa pinakamasamang resulta ng pagsubok at maglaan ng dagdag na kapital. Ang pinakamainam na diskarte ay gumagamit ng kapital ng 3 hanggang 4 na beses ng halaga ng pagsubok. Sa kasong ito,
Ang bawat barya ay inilaan ng $100 na may kabuuang $1,000 upang mabawasan ang panganib. Inirerekomenda ni Rek na patakbuhin ang diskarte sa $1,000 habang binabawasan ang laki ng panimulang posisyon sa $30.